Agad na pinunasan ni Camila ang pawis na tumutulos sa kanyang noo. Bago pa niya kinuha ang potholder at agad nilagay yon sa ibabaw ng takip ng niluluto niyang nilaga. Mommy! Agad na nagbitiw ng malawak at matamis ng ngiti ang babae nang pumasok sa kusina ang kanyang anak habang tumatakbo. Malawak din ang ngiti nito habang hawak ang saranggola na ginawa niya noong nakaraang araw. Oh, magdahan-dahan sa pagtakbo, anak. Tignan mo nga, pawis na pawis ka na agad, ang aga-aga pa. Natatawang sabi niya bago iwan ang niluluto at agad na lumapit sa anak. Ngunit, imbes na mga tuwiran, tumawa lang ang bata at umiling-iling. Ang lakas po ng hangin sa labas, Mommy. Ang taas ng lipad ni Kaykay. Sagot nito na ang tinutukoy ay ang saranggola. Nasa nasapin mo sa likod, ikaw talaga? Napailing na lang siya bago marahang inaya ang anak patungo sa sala. Tahimik at payapa sa lugar kung saan sila nakatira ng kanyang asawa at ang kanilang nag-iisang anak. Ngunit, hindi ganito ang totoong buhay ni Camila. Nagmula siya sa isang kilala at mayamang pamilya sa buong Pilipinas. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-arian at lahat ng negosyo ng kanyang pamilya. Ngunit ang lahat ng iyon, tinalikuran niya nang makilala ang kanyang naging asawa. Graduating siya na ng koleyo nang makilala niya si James. Mula ito sa public school, ngunit angat na angat ang kagwapuhan nito sa lahat. Bukod doon, ubod din ito ng bait. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na ipakilala ito sa mga magulang niya. Dahil madalas, ginagamit lang siya ng mga lalaki dahil sa kanyang yaman, ngunit kakaiba si James sa lahat. Ang buong akala nito ulila siyang lubos, ngunit minahal pa rin siya nito at pinakasalan. Bumalik ka bago magtanghalian, okay? Huwag kang masyado magpapaaraw. Baka magka-sunburn ka na naman. Ilang beses niya nang sinabihan ng anak. Kagaya niya, may pagkamistisa rin to. Lahat ng features niya sa katawan na mana nito. Tanging ang mga mata lang ng ama ang nakuha ng bata. Opo, Mami. Basta po masarap ang ulam mamaya. Natawa naman siya at pabirong pinalo ang anak. Aba? At kailan naman ako nagluto ng pagkain na hindi masarap? Katwiran niya dito. Pero ang totoo, nagkaroon ng pagkakataon kung saan hindi talaga makain ng niluluto niya. Ano nga ba naman kasing alam ng anak mayaman sa pagluluto ng simpleng pagkain? Ni kahit sa paghuhugas ng plato, nahirapan din siyang mag-adjust. Ngunit kalauna natuto rin siya. Matapos niya makagraduate ng college, tuluyan na nga siyang naging housewife. Ilang beses siyang kinumbinsi ng mga magulang na bumalik sa poder ng mga ito. Tatanggapin naman daw siya pati ang asawa niya. Ngunit masaya na siya sa piling ni James. Masaya siya sa payapang buhay na meron sila. Kaya naman paulit-ulit niyang tinatanggihan ng mga ito. Alis na po ako, Mami. Baka hinihintay na po nila ako. Hinalikan niya ang anak sa noo at malawak na kumaway dito. Nang tuluyang umalis ang anak, saka siya bumalik sa kusina para ipagpatuloy ang pagluluto. Napailing na lang siya habang di mapigil ang mga ngiti. Ilang minuto lang ang lumipas, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Iniisip niya na bumalik agad ang kanyang anak. Mukhang na-miss agad siya nito. Gutom ka na ba agad? Sabi ko na at di mo matitiis eh. Agad na naputol ang balak niyang sabihin. Nang makita ang asawa na nakatayo sa harap ng pinto. Love, ang aga mo namang umuwi. Ngunit muling naputol ang balak niyang sabihin nang tuluyang bumukas ang pinto at bumalandra ang kamay ng kanyang asawa na hawak ang kamay ng isang makinis na babae. Agad nanigas si Camila sa kinatatayuan. Napatigil siya sa gitna ng kusina habang hawak pa rin ang kahoy na sandok. Ang usok mula sa kumukulong nilaga, kumalat na sa paligid. Ngunit hindi niya yun naramdaman. Ang mga mata niya, nakatutok lamang sa lalaking minamahal at sa babaeng nakahawak sa kamay nito. James. Mababa at nag-aalinlangang sambit niya. Hindi niya inalis ang tingin sa asawa. Sino siya?
Nagtagpo ang mga mata nila. Malamig ang titig ni James na parabang hindi na ito ang lalaki na kilala niya noon. Ang mga mata nito'y walang bakas ng lambing, walang bakas ng pag-aaruga. Ang tanging nakikita niya ay pagkamuhi. Camila, tapusin na natin to. Madiin na sagot ng lalaki. Ayoko na, Camila. Gusto ko makapaghiwalay. Agad na umigting ang panga niya. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Anong sinasabi mo, James? Huwag kang magbiro ng ganyan, may anak tayo, may pamilya tayo. Mariin na umiling ang lalaki. I'm not joking. Matagal ko nang pinaplano to. Hindi ko na kaya. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Halos mabitawan niya ang sandok nang marinig ang katwiran ng lalaki. Hindi mo man lang ba iisipin si Patricia? James, asawa mo ko. Ngumisi ito ng malamig. Wala na akong pakialam. Gusto ko mabuhay na malaya. Ayoko na ng simpleng buhay na ito. Hindi ito ang pangarap ko. Napalunok si Camila. Parang dinudurog ang puso niya sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawa. Agad na tumulo ang luha niya, ngunit hindi niya yun pinansin. Anong ibig mong sabihin? Ano pa bang kulang, James? Maayos naman ang pamilya natin May anak tayo, may masaya tayong tahanan. Hindi ito ang gusto ko. Bigla itong sumigaw. Pagod na ako sa kahirapan. Pagod na ako sa ganitong buhay. Gusto ko ng pera. Gusto ko ng mas magandang kinabukasan at hindi ikaw makakapagbigay nun. Bumaling siya sa babaeng nakatayo sa likod ni James. Maganda ito, maayos ang bihis, halatang hindi sanay sa hirap. Ganito ang itsura niya noon. Agad na kumuyom ang kamao niya. Siya ba? Siya ba ang dahilan? Ngumiti naman ang babae at matamis at mapanuksong ngiti yon. Hi, I'm Rosa. Pakilala nito na wala man lang bahid ng hiya. Ako ang babaeng mahal ni James. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Camila. Nararamdaman niya ang matinding sakit at puot na sabay na sumabog sa dibdib niya. James, paano mo nagawa sa akin to? Paano mo nagawa to sa anak natin? Ngunit hindi siya sinagot ng lalaki. Sa halip, inilabas ito ang envelope mula sa bulsa. Basta na lang yun hinagi sa lamesa. Bumagsak ang ilang papel at lumantad ang mga dokumento. Pinirmahan ko ng mga papeles. Wala ka nang hawak sa mga bank accounts natin. Ako na ang naglipat ng lahat. Wala ka nang makukuha. Agad nalaki ang kanyang mga mata. James, pera natin yun. Pinaghirapan natin yun. Hindi. Ako ang nagdesisyon. I am the one who have it first at wala ka nang magagawa. Nakangising sagot nito. Wala kang karapatang gawin to. Malakas ang bulyaw niya. Ako ang may control ngayon, Camila. At simula ngayon, wala ka nang halaga sa akin. Nanginginig ang katawan niya. Ramdam niya ang apoy ng galit at sakit na bumabalot sa buong pagkatao niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, marahas na bumukas muli ang pinto. Dalawang lalaki ang pumasok. Malaki ang katawan. Halatang mga tauhan ng asawa. Tumayo ang mga ito sa gilid na mukhang handang manghimasok. Mga tao ko sila. Malamig na pahayag ni James. Siguraduhin niyo hindi makakaalis si Camila nang walang pahintulot ko. Parang binaril ang puso ng babae sa narinig. Hindi niya nakilala ang lalaking nasa harap niya. Ito ba ang lalaking minahal niya noon? Ito ba ang lalaking pinili niya kaysa sa yaman ng kanyang pamilya? Napatigil siya nang marinig ang tunog ng yabag mula sa labas. Napalingon siya at nakita ang anak nilang si Patricia na papalapit. Hawak-hawak pa rin ang saranggola. Masaya pa itong kumakaway sa kanya. Mommy! Malakas na tawag ng bata. Nanlaki ang mga mata ni Camila. Patricia, huwag ka muna lumapit. Nanginginig ang boses niya. Bumalik ka sa labas, please! Aniya, na nagpapanik na. Ngunit hindi nakinig ang bata. Mas mabilis pa na tumakbo ito papalapit. Mommy, ang taas ng lipad ni Kaykay! Nagmamadaling humakbang si James papalabas ng pinto. Hindi mo siya mailalayo sa akin. Kukunin ko rin siya. Kitang-kita niya ang pagkagulat ng anak nang makita nito ang ama at ang babaeng kasama nito. Natigilan nito at napatingin sa kanya. Mami, ano po yan? Inosente ang tanong ng bata.
Ngunit bago pa siya makasagot, marahas na hinila ni James si Patricia. Halika rito, anak. James, huwag mong hawakan ang anak ko. Mabilis siyang humapol, pilit inagaw ang bata mula sa mga kamay nito. Naghabulan sila sa labas ng bahay. Patricia, tumakbo ka, bumalik ka sa loob! Sigaw niya habang pinoprotektahan ang anak. Ngunit biglang humudyat si James sa mga tauhan nito. Harangin niyo sila. Agad na gumalaw ang dalawang lalaki. Sinubukan ng mga ito na pigilin siya. Ngunit mabilis siya nakaiwas. Hinawakan niya ang kamay ni Patricia at patuloy tumakbo palabas ng bakuran. Mami, natatakot po ako! Umiiyak na sigaw ng bata. Hindi kita pababayaan, anak. Hindi kita pababayaan. Tatakbo tayo, huwag kang bibitaw. Ngunit mabilis na sumunod si James. Sumakay ito sa kotse kasama si Rosa. Malakas na umandar ang sasakyan at mabilis na humahabol sa kanila. Camila, hindi ka makakatakas. Buliyaw ng lalaki mula sa loob ng kotse. Halos madurog ang puso niya habang hawak-hawak ang anak. Mabilis silang tumatakbo sa gilid ng kalsada, ngunit dumiretso ang kotse ng lalaki. Mami, balik po tayo kay Daddy! Sigaw ng bata habang nililingon ng kotse ng ama na tumatakbo palapit sa kanila. Natigil ito at agad bumalik ng takbo. Patricia, wag! Sigaw niya ngunit huli na. Sa isang iglap, malakas na bumangga ang sasakyan ni James sa anak nila. Napasigaw si Camila nang makita ang katawan ng bata na tumilapon sa kalsada. Patricia! Dumagundong ang boses niya sa sobrang sakit. Mabilis na tumakbo siya papalapit at agad niyakap ang dugo ang katawan ng bata. Anak, gumising ka please. Anak, huwag mong iiwan si Mommy. Nanginginig ang boses niya habang pinupunasan ng dugo sa mukha ng anak. Ngunit hindi na ito gumalaw. Nabaling ang mga mata niya kay James na nakatayo na sa gilid ng sasakyan. Walang emosyon, walang bakas ng pagsisisi. Katabi pa nito si Rosa na nakangiti pa. Nanginginig ang buong katawan ni Camila. Ang sakit, nagiging apoy sa puso niya. Tumutulo ang luha ngunit kasabay niyo na tumitibay ang puot. James, paano mo nagawa to? Pinatay mo yung anak natin, pinatay mo si Patricia. Hindi ko kasalanan kung tanga ka. Nakangiting sagot ng lalaki. Walang bahid ng konsensya. Parang nawala ng hangin ang paligid. Dugo ang yakap niya ang katawan ng anak. At sa mismong sandaling yon, namuo ang sumpa sa puso niya. Tandaan mo ito, James. Pagbabayaran mo yung ginawa mo. Babangon ako mula sa pagkawasak na to at hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya para sa anak ko. Tumayo siya. Nanginginig. Duguan ang mga kamay. Ngunit matalim ang tingin niya. Sa likod ng sakit naroon ang apoy ng paghihiganti. Maingay ang bawat yabag ng mga tao sa sementeryo. Ngunit para kay Camila, tanging ang pagtibok ng puso niya ang naririnig niya. Wala na si Patricia. Ang maliit na kabaong ay nakabaon na sa malamig na lupa. Tinabunan ng bawat pala ng lupa na parang mga salitang sumasaksak sa dibdib niya. Nakapulupot pa rin ang mga kamay niya sa puting panyo na nilagyan ng pangalan ng anak. Nanginginig ang mga daliri niya. At bawat patak ng luha, parang apoy na bumabagsak sa balat niya. Tahimik ang paligid matapos ang huling dasal. Unti-unti nang nagsialisa ng mga tao. Isa-isang lumalapit para hawakan ang balikat niya, para sabihing maging matatag lang siya. Ngunit wala nang salitang makakapagpabago sa katotohanan. Wala na ang anak niya. Nakatayo siya sa gilid ng puntod, nakatingin lang. Hawak ang malamig na marmol na may nakaukit na pangalan ng bata. Anak, Mom is here. I won't leave you, I promise. Hindi niya narinig agad ang yabag na lumapit sa likod. Pero nang lumingon siya, nandoon si James. Suot pa rin ang mamahalin nitong coat. Nakataas ang baba at nakangisi na para bang wala silang inilibing na anak. Sa gilid niya, makikita si Rosa na mahigpit na nakahawak sa braso nito. Nakaputing bestida na parang intentional para insultuhin siya. Nanlaki ang mga mata niya. Tumayo siya
at agad hinarap ang asawa. Anong ginagawa mo dito? Wala kang karapatang lumapit. Umiling-iling lang ito. Huwag kang magdrama, Camila. Natapos na ang lahat. Nilibing na natin ang bata. Tanggapin mo na. Para siyang binuhusan ng asido sa bawat salita nito. Tanggapin? Tanggapin? Si Patricia ang nilibing natin, James. Anak natin yon. At ngayon ganyan lang ang sasabihin mo? Ngumisi ang lalaki at lalo pang hinapit si Rosa. Hindi ko na kailangan magsayang ng luha. Wala nang silbi ang sisihin ng nangyari. Aksidente yon. Uminit ang dugo niya. Hindi yun aksidente. Sinagasaan mo siya habang tumatakbo kami palayo sa'yo. At ngayon, nandito ka para sabihing tanggapin ko? Tanggapin ko talaga? Kapal na mukha mo. Puno ng pang-uuyam nang umiti ang ipokritang babae nito. Camila, ba't pa sinisisi mo si James? Bata ang anak mo, di ba? Ikaw dapat ang nagbabantay. Ikaw ang may kasalanan. Nanginginig ang kamay niya. Halos sa paki niya ang babae, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Sa halip, binaling niya ang tingin kay James. Paano mo nagawa to? Paano mo nagawa sa akin at sa anak natin to? Tumaas ang kilay ni James. Wala na tayong anak. At ikaw wala ka ng halaga. Di mo ba maintindihan? Ikaw ang pumili sa buhay na ito. Ikaw nagdesisyon na tumalikod sa mga pangarap mo para sumama sa akin. At ngayon, tignan mo kinalabasan. Natigilan si Camila. Unti-unting pumasok sa isip niya ang lahat. Oo, siya ang tumalikod sa marangyang buhay. Iniwan niya lahat ng negosyo at yaman ng pamilya niya para sumama sa isang lalaki na inakala niyang tunay na magmamahal sa kanya. Siya ang nagtiis sa simpleng buhay. Siya ang nagtiis sa gutom, sa kakulangan, sa hirap at bakit? Dahil naniwala siya kay James. James, minahal mo ba talaga ako nun? O ginamit mo lang ako para sa sariling interes mo? Para may maglinis sa mga kalat mo? Para may magtaas ng mga kamay mo sa tuwing akala mo hindi mo na kaya? Malamig ang mga mata nito na tumingin sa kanya. Hindi kita minahal. Hindi ko kailanman minahal ang ulilang gaya mo. Diretso siyang tinamaan sa puso. Parang tinaga siya ng libo-libong kutsilyo. Hindi siya makahinga, pero hindi siya agad bumagsak. Pilit siyang nanatiling nakatayo kahit nanginginig ang tuhod niya. Lahat ng sakripisyo ko. Lahat ng iniwan ko. Lahat ng pinili ko para sa iyo at kay Patricia. Pinisil niya ang panyo sa kamay hanggang mapunit ang gilid nito. Wala palang halaga sa iyo yun. Naglakad si James palapit sa kanya at mas inilapit si Rosa. Tingnan mo siya, Camila. Siya ang gusto ko. Siya ang mahal ko. Siya ang makapagbibigay ng buhay na gusto ko. Ikaw. Wala kang may bibigay. Mas saganang tumulo ang luha niya. Hindi, James. Hindi. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Ikaw ang sumira sa buhay ko at ngayon nandito ka para sabihin hindi mo ako minahal? Hindi mo ako malulupig sa ganyang paraan. Mas malakas ako kaysa sa tingin mo. Nakatitig lang ang lalaki sa kanya. Ngunit hindi siya nagpatinag. Hinawakan niya ang puntod ni Patricia. Tumingala sa langit. Anak, Mommy will surely make you get justice. Hindi matatapos dito ang lahat. Kumunot ang noon ni James, pero ngumisi pa rin. Anong gagawin mo? Wala ka ng pera. Wala ka ng kakampi. Ngumiti lang siya, malamig at puno ng galit. Mali ka. I have a family. I have a name. At higit sa lahat, meron akong dahilan. At ang dahilan ko ay ang anak ko si Patricia. I will rise, James. I will come back stronger. At kapag bumalik ako, dudurugin kita. Dudurugin ko kayong dalawa. Nakayuko si Camila habang hinihintay na magbukas ang malaking gate ng dating tahanan niya. Pinigilan niya ang sarili na maging emosyonal. Iha? Ang lahat ng tapang na inipon niya agad naglaho nang marinig ang tinig ng kanyang ina. Agad siyang nagangat ng tingin, ngunit naging malabo ang kanyang paningin sa masaganang luha na naipon. Mommy, you're back. Mommy,
Tuluyan na nga siyang bumigay. Mabilis na lumapit ang ina sa kanya at doon tuluyan ang nanghina ang kanyang tuhod. Oh my iha! Hindi niya na maintindihan na nangyari. Pakiramdam niya, magalaw ang paligid. Eduardo, ang anak natin! Nagising siya sa mainit na paghawak ng kung sino sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at doon natagpuan ang nag-aalalang tingin ng mga magulang. Iha, you're awake. What happened? Ang dami nakitang sugat at pasa ng doktor. Sabi niya na mahina ang katawan mo. Diyos ko, ano bang pinagdaanan mo sa lugar na yun? Mami, wala na po ang anak ko. Halata ang pagkagulat sa mga ito. Ngunit agad na palitan niya ng pagluluksa. My ex-husband killed my daughter. And I will do everything with my power to make him pay. Anong binabalak mo, anak? Halata ang pag-aalala sa tanong ng ama. Ngumiti siya ng tipid bago tumingin sa labas ng bintana. First of all, I want to reclaim my name. Maagang dumating si Camila sa gusali ng Concepcion Enterprises. Nakasalubong niya ang mga empleyado sa lobby. Bawat isa sa mga ito'y napapalingon. Kilala nila siya bilang bagong business partner ni Martin Concepcion. Ito na rin kasi ang siyang magiging training field niya para maharap niya ng tuluyan ang pagmamanage ng kanilang kumpanya. Tuwid ang tindig niya at mataas ang noo habang naglalakad. Agad naman na sumalubong ang sekretarya ng lalaki sa kanya. Miss Ramirez, hinihintay ka na ni Mr. Concepcion sa opisina niya. Tumango siya at diretsong naglakad. Nang bumukas ang pinto ng opisina, nakita niya ang lalaki na nakaupo sa mahabang mesa. Hawak ang ilang papeles. Malaki ang bintana sa likod nito. Tanaw ang lunsod. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha nito na lalong nagpapatingkad sa malamig na anyo. Camila, bati nito, na hindi pa rin inaalis ang tingin sa hawak na dokumento. You're early. I don't like wasting time. Tipid niyang sagot. Itinabi ng lalaki ang mga papeles at tumingin sa kanya. Good. That's the kind of discipline I want. Umupo siya sa tapat nito. Binuksan niya ang folder na dala niya at pinakita ang ilang proposal. Maayos na ipinaliwanag ang mga plano para sa expansion project. Malinaw ang boses niya, habang diretsong tumitingin kay Martin. Wala siyang bakas ng pag-aalinlangan. Tahimik naman ito nakikinig sa kanya. Panaka-naka lang itong nagtanong. Ngunit ramdam niya ang matalim na obserbasyon nito. Para bang hindi lang mga plano ang tinitignan nito, kundi pati ang puso niya. Matapos ang ilang sandali, binitiwan ng lalaki ang hawak niyang pen. You're impressive. I heard that you just came back here in Manila. Well, yes, I've realized that our companies need me. That's the truth. Kunwaring sagot na lang niya. Your eyes are so mysterious, Miss Ramirez. You don't need to know everything about me. Ang mahalaga, kaya kong gawin ang trabaho ko. Ngumisi ito ng banayad. I like that. You guard yourself well. But remember this. I value loyalty more than anything. If you stay loyal to me, I'll give you more than just partnership. I'll give you protection. Nakatitig lang siya rito, ngunit sa loob niya umiikot ang damdamin niya. Hindi niya kailangan ng proteksyon. Ang kailangan niya hostisya. Ang kailangan niya paghihigante. Ngunit di niya pinapakita yon. Hindi pa ngayon. I'll prove myself. You won't regret trusting me. I mean, our company. Tumango naman ito. Good. Then let's start. Sa mga sumunod na linggo, sinanay siya ni Martin. Dinala siya nito sa mga meetings, pinakilala sa mga board members, at binigyan ng dokumentong dapat suriin. Hindi niya pinakita ang pagod. Bawat gabi, kahit gutay-gutay ang puso niya, pinag-aaralan niya ang bawat detalye ng negosyo. Bawat umaga bumabangon siya na may bagong maskara ng lakas. Nakita yun ni Martin. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo itong naaakit sa kaibang aura ni Camila. Hindi yun tulad ng ibang babae na nakilala niya.
Hindi ito nagpapakita ng kahinaan kahit halata ang bigat sa mga mata. Sa halip, ginagamit ito ang sakit bilang lakas. Gabi na nang matapos ang mahabang meeting. Lumapit ang lalaki sa kanya habang palabas sila ng gusali. You work today well. Di ko akalain na makakasabay ka agad sa bilis ng galaw ng kumpanya. Ngumiti siya. Banayad ngunit puno ng tiwala. Sanay ako mabilis matuto. Wala akong ibang choice. Naglakad sila sa gilid ng parking area. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng sasakyan ang maririnig. Napansin ni Martin ang malamdam na tingin niya habang nakatanaw sa kalangitan. You're carrying something heavy. Hindi ko alam kung ano pero ramdam ko. We all carry something, Martin. Ang tanong, kaya mo bang bitbitin yun ng hindi nakikita ng iba? Tumigil ito sa paglalakad bago siya nito pinagmasdan ng matagal. That's what intrigues me about you. You bleed inside, yet you never show it. People admire strength, but they never ask about the scars behind it. Saglit na natigilan si Camila. Parang naramdaman niya ang tinig ni Patricia sa hangin. Tinatawag siya, ngunit pinanatili niyang tuwid ang tindig. Scars remind us of what we survived. And I intend to survive everything. Tumangutango ang lalaki at bahagyang umiti. Ngunit may lungkot sa mga mata. Then maybe you and I aren't so different. Magkatabi silang tumigil sa harap ng sasakyan. Walang sumunod na salita. Ngunit ramdam nila ang bigat ng katahimikan. Hindi yan awkward na katahimikan. Yun ay pagkakaunawa sa isa't isa. Habang pinagmamasdan niya si Martin, naisip niya ang plano niya laban kay James. Sa tabi ng taong ito, mas lalo niya nakikita ang lakas na kailangan niya. Sa ilalim ng gabay ng lalaki, kaya niyang bumangon. Bago pa siya pumasok sa kotse, sinulyapan niya ito sa huling pagkakataon. Can I really trust you? O isa ka rin ba sa magiging sugat ko sa hinaharap? Habang papalayo ang sasakyan, niyakap niya ang sariling dibdib. Patricia, Mommy is stronger now. And I won't stop until James pays for everything. Maingat na inayos ni Camila ang mga dokumento sa mesa ng opisina ni Martin. Nakasuot siya ng puting blouse at pencil skirt. Simple pero elegante. Bagay na bagay sa aura niya na laging composed. Walang bakas ng lungkot sa kanyang muka, pero sa loob niya parang may malalim na sugat na kailanman hindi magsasara. Camila? Tumigil siya nang marinig ang malalim na boses ni Martin. Nakatayo ito sa pintuan, hawak ang coat habang nakakunot ang noon na parang nag-iisip. Yes, Mr. Concepcion? Tanong niya habang patuloy na nag-aayos ng mga papel. Pilit pinapanatili ang professional tone ng boses. Lumapit ang lalaki at inilapag ang coat sa gilid ng upuan. I told you to call me Martin, kapag tayo lang dalawa. Malumanay ang tono nito. Ngunit may halong bigat na parang galing sa sariling sugat ng nakaraan. Umiling siya. Mas komportable ako na tawagin ka sa tamang paraan. Pinilit niyang umiti pero hindi yun umabot sa mga mata niya. Tahimik lang na tumingin ang lalaki sa kanya. Para bang binabasa ang bawat galaw at paghinga niya. Hindi niya gustong makita ng lalaki kung gaano siya kahina sa loob. Kaya agad niyang kinuha ang mga papel at inabot dito. Ito po ang mga kailangan niyo for the meeting this afternoon. Kinuha yun ni Martin pero hindi inalis ang tingin sa kanya. You work hard, but you look tired. Pagod lang kakaisip ng trabaho. Sinubukan niyang gawing biro ang sagot pero kumirot ang dibdib niya. Hindi lang trabaho ang dahilan kung bakit pagod siya. Kundi pati na rin ang bigat ng alaala ni Patricia. At ang galit na pilit niyang tinatago. I know that look. I wore the same look years ago. Natigilan siya. Hindi niya alam kung paano siya tutugon. Hindi siya sanay na may nakakabasa sa kanya. Kaya imbes na magsalita, inabot niya ang ballpen sa mesa at tumalikod. Ngunit lumapit si Martin. Hanggang sa halos maramdaman niya ang init ng hininga nito sa likuran niya.
You don't have to say anything. But remember, pain doesn't define you. How you stand up after it does. Napahagat-labi siya. Gusto niyang maiyak pero pinigilan niya ang sarili. Hindi siya pwedeng magmukhang mahina. Hindi siya pwedeng magpaapekto. May misyon siya at yun ang ipaghiganti ang pagkamatay ni Patricia. Thank you, Mr. Concepcion. But I can do it. Hindi ko kailangan ng ibang tao para iligtas ako. Sumilay ang tipid ng ngiti sa labi ni Martin. I'm not here to rescue you. I just see a fighter. And fighters, they need someone who understands. Nalaglag ang tingin ni Camila sa sahig. Sa unang pagkakataon matapos mamatay ang anak niya, may isang taong nagsabi ng salitang, understand. Ngunit hindi niya maaaring hayaang mahulog ang loob niya. Hindi siya pwedeng matali ulit sa damdaming minsang bumigo sa kanya. You're wrong. Fighters don't need anyone. They fight alone. Lumayo siya at kinuha ang bag. May asikasuhin pa ako sa accounting department, excuse me. Hindi siya pinigilan ng lalaki pero hindi rin ito inalis ang titig sa kanya hanggang makalabas siya ng opisina. Habang naglalakad si Camila sa hallway, pilit niyang pinapatibay ang loob. Ayaw niyang isipin ang mga salitang binitiwan ng lalaki. Ayaw niyang maramdaman na may kumikirot ulit sa puso niya. Dahil matagal na nang ipinas siya, wala nang lugar ang pagmamahal sa buhay niya. Pagsakay niya sa elevator, agad na napapikit siya. Bumalik sa isip niya ang huling sandali ni Patricia, ang pagtakbo ng anak niya. Bumalik din na eksena ng libing, ang malamig na tingin ni James, habang kasama si Rosa, at ang pakiramdam ng pagkabigo. Never again. Bulong niya sa sarili. I will never love again. I will only make them pay. Ngunit sa likod ng isip niya, paulit-ulit na pumapasok ang tinig ni Martin. Kinabukasan maaga siyang pumasok. Nakita niya si Martin sa opisina, nakasandal sa upuan at nakapikit na parang pagod. May mga dokumento sa mesa nito at halatang nagtrabaho hanggang madaling araw. Lumapit siya ng marahan at nilapagantasan ng kape. Good morning, sir. Dumilat si Martin at tinignan siya ng bahagyapang gulat. You made this? Tumango siya. Naisip ko lang na baka kailangan mo ng kape. Ngumiti ito at isang ngiti ang hindi madalas makita ni Camila. Thank you. That's thoughtful. It's nothing. Just part of the job. Ngunit totoo, hindi yun bahagi ng trabaho niya. Ginawa niya lang dahil may kakaibang hatak ang presensya ng lalaki. May isang parte ng puso niya na nararamdaman ng kapayapaan tuwing nasa tabi niya ito. Don't hide too much. Sometimes, letting someone see you doesn't mean weakness. It means trust. Nag-init ang mata niya pero agad siyang tumalikod. I don't trust anyone anymore. Nakita niya sa gilid ng paninga ng lungkot sa mata ng lalaki ngunit hindi ito nagsalita pa. Lumabas siya sa opisina. Mahigpit na hawak ang dibdib. Kahit anong gawin niya, kahit anong pagtatanggol, unti-unting nabubuhay ulit ang damdamin na akala niya na ilibing niya kasama si Patricia. At yun ang bagay na pinakakinatatakutan niya. Magaan ang hakbang ni Rosa habang bumababa siya ng grand staircase ng bagong bahay na binili ni James. Nakasuot ng silk robe, kumikintab-antelang dumudulas sa maputing niyang balat. Sa bawat yapak, ramdam niya ang malamig na sahig ng marmol. Marmol na pinaghirapan ni James kuno, pero alam niyang galing lahat yun sa perang pinaghirapan ni Camila dati. Huminto ito sa malaking salamin na tumitig sa refleksyon. Finally, Rosa, you won! Tumawa siya ng mahina at inayos ang buhok. Sa gilid ng salamin nakita niya ang jewelry box na puno ng mamahaling hikaw at kwintas. Dinampot niya ang isang diamond necklace at agad sinabit sa liig. Mas bagay sa akin to kesa sa kanya. Mula sa sala sumilip si James. Naka-white polo ito. Hawak ang isang baso ng brandy. Kahit umaga pa lang. Babe, you look gorgeous. Ani ito habang nakangiti. Lumapit ang lalaki at hinawakan ang bewang niya. You deserve everything.
Ngumiti si Rosa pero may halong panunukso. Of course, hindi ba't ako ang pumili sa'yo? Hindi ako kagaya ni Camila na tanga. She gave up everything for you, tas iniwan mo siya. Tumawa si James malakas at mayabang. Camila is weak. She thought love is enough, pero look at us, Rosa. We have the money, power, everything. Tinaas niya ang baso at tumungga. She wasted her life. I told her to stay away. Pero lumaban siya. Now she has nothing. Umikot siya sa harap nito na parang model sa runway. And now I'm the queen. Everyone envies me. Kinuha niya ang cellphone at tag-selfie. Habang nasa harap ng malaking chandelier. Let's post this. Aniya habang nagtatype ng caption. Living the life you only dream of. Good. Show her what she lost. Habang naglalakad siya sa sala, lumapit siya sa malaking glass window. Nakita niya ang mamahaling kotse na nakapark sa labas, lahat regalo ni James. You know, babe, ang sarap sa feeling na ako ang pumalit sa kanya. Nakikita ko yung tingin ng mga tao sa paligid natin. They think I'm lucky. But no, I'm smart. Because I took what I want. By the way, you've been spending a lot on parties. Baka magsawa na ang mga tao. Tumawa si James. Malakas at walang pakundangan. Let them. I don't care. I want the world to know na ako ang nanalo. Ako ang mas mayaman. Ako ang mas makapangyarihan. Nagkibit-balikat ang lalaki at kinuha ang wine glass. Just keep spoiling me. I'll enjoy the ride. Don't worry, Rosa. You'll have everything. Walang makakakuha niyan sa'yo. Tahimik na nakaupo si Camila sa loob ng kanyang kotse. Nakaparada sa tapat na isang 5-star hotel. Nakatitig sa entrance kung saan naglalakad papasok ang executive ng foreign company na matagal nang gustong makuha ni James. Hawak niya sa kanyang kamay ang maliit na envelope na naglalaman ng confidential documents. Pruweba na ang kumpanya ni James. Hindi kasing linis ng pinapakita nito. Huminga siya ng malalim. This is it, Patricia. Mommy will start the war. Lumabas siya ng kotse at dumiretso sa loob. Elegante ang suot niyang navy blue dress. Simple, pero may dignidad. Nang makalapit sa reception, inilahad niya ang invitation card na ipinadala ng board sa kanya bilang representative ng family company. Good evening, Ma'am Ramirez. Anang receptionist. They're expecting you inside. Ngumiti siya ng banayad at tumango. Sa bawat hakbang niya, papasok ng function room, dama niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi siya narito para makipag-bond sa business community. Nandito siya para wasakin na isa sa pinakamalaking deal ni James. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng isang foreign executives. Ms. Ramirez, it's a pleasure to meet you. You too, Mr. Green. I thought it's time we talk about the real figures behind Apollo Holdings. Nagulat ang lalaki. Real figures. Inabot niya ang envelope at diretso ang titig sa mata nito. Numbers don't lie, but some people do. Binuksan ni Green ang envelope. Mabilis na nagbago ang ekspresyon nito. Shock, disgust, suspicion. Lahat nakita niya sa loob na ilang segundo. These documents, if this is true, Mr. Apollo misrepresented his company's financial health. Ngumiti si Camila, malamig at kontrolado. I'll let you confirm with your own team, but I think you deserve to know before you sign anything. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, nagbubunyi si James habang papunta sa hotel kasama si Rosa. Suot niya ang mamahaling suit at hawak ang kamay ng babae. Tonight, babe, I'll close the deal. Once this happens, we'll double everything we own. And people will envy me more. I can't wait. Tumatawang saad ni Rosa. Pagdating nila sa hotel, sinalubong sila ng katahimikan. Walang bumate, walang ngiti, puro malamig na tingin mula sa mga executives. Agad na napakunot ang noo ni James. What the hell is this? Lumapit si Green, hawak ang envelope na binigay ni Camila. Mr. Apollo, care to explain this? Kinuha ni James ang papel.
At nang makita niya ang nilalaman nito, agad siyang namutla. This is fake. Someone sabotaging me? Sigaw ni James, pero walang naniniwala sa kanya. Isa-isang nagpaalam ang mga executives. Iniwan siya nakatayo sa gitna ng function room kasama si Rosa na hindi makapaniwala. James, what happened? Tanong nito na halatang naiilang. Galit na ibinagsak ng lalaki ang papel. Alam ko sino may kagagawa nito. Si Camila. Sino pa ba ang gagawa nito bukod sa kanya? Nasa boardroom si Camila kasama si Martin. Tahimik siyang nakaupo sa tabi nito, nakikinig habang tinitignan ng mga directors ang report tungkol sa bagsak na deal ni James. This opens opportunities for us. Anang isang direktor. Polo Holdings lost credibility. We can step in. Nagkibit balikat ang lalaki at tumango. We'll discuss the strategy later. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa babae. Tahimik siyang umiti. Hindi halata ng iba pero sapat para maramdaman niya. Natigilan si Camila. Hindi siya nagsalita pero ramdam niyang alam ng lalaki ang ginawa niya. May kutob siyang nakita nito ang galaw niya kahit walang pruweba. Paglabas nila ng boardroom, sinabayan siya ni Martin sa paglalakad. Tahimik lang ito hanggang makalapit sila sa elevator. Smart move. Anito, sa mababang tono pero malinaw. Nabigla siya at agad nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. I don't know what you're talking about. Ngumiti ang lalaki na parang nang aasar. Pero may paghanga. Of course you don't. But let me just say, whoever did it, that was brilliant. Naglakad dito papasok na elevator. Iniwan siya nakatayo sa hallway. Nang tuluyang magsara ang pinto, agad na napapikit si Camila at bahagyang umiti. Hindi siya nito pinagalitan. Hindi siya pinigilan. Bagkus, pinuri pa siya ni Martin. Halos mabaliw si James sa galit. Sa loob ng kanyang opisina, binato niya ang baso at pinagsisipa ang mga upuan. That bitch! Sigaw niya habang pinagmamasa ng mga papel na nagbunyag ng korupsyon at tax evasion ng kumpanya niya. Sandali siyang napaisip. Paano nga ba nangyaring may kumpanya siya? Paano niya narating ang ganitong posisyon sa buhay? Hindi lang naman simpleng estudyante si James noon. Kahit na nagmula ito sa public school, nakakuha ito ng iba't ibang klase na scholarship dahil sa taglay nitong talino. Nang makagraduate si James, nakitaan siya ng mga tao ng potensyal. Ngunit ang kakulangan lang ng pinansyal na pangangailangan nito, yun ang malaking problema. Magaganda ang idea ng lalaki. Ngunit hindi yun sasapat kung walang maayos na execution. At si Camila, nagmula siya sa pamilya ng mga negosyante, kaya alam niya kung paano ito matutulungan. Nagsimula sila sa maliit na investment, ngunit alam niya ang palihim na pagtulong sa kanya ni Camila sa mga final output. Ang babae ang naging dahilan kung bakit naging successful ang bawat transaksyon niya. Hanggang sa unti-unting lumago ang negosyo. Napili siyang hayaan ni Camila na mag-manage ng lahat. Sa parte nito, malaki ang tiwala nito sa kanya. Alam niya ang mga sakripisyo ni Camila dito. Ngayong hawak niya na ang negosyo, pinaniwala niya si Camila na hindi pa yon ganun kalaki. Pero ang totoo, maayos ang negosyo, kaya siya nagkaroon ng pera. May sapat silang ipon, malaking halaga. Kinuha niyang lahat ng yon sa babae. Samantala nakatayo si Rosa sa gilid. Halatang natatakot. James, calm down. You'll find another deal. Shut up! This is Camila's work. I know it. I underestimated her. Akala ko wasak siya. Akala ko mahina siya. Umiling siya at puno ng puot. Pero kung gusto niya ng gulo, bibigyan ko siya. Gabi na at nakaupo si Camila sa terrace ng bahay niya. Hawak ang baso ng red wine. Pinagmamasta niya ang mga bituin at tahimik na nakikipag-usap sa alaala ng anak. Humingiti siya, ngunit may halo yung pait kasabay ng pag-inom ng alak. Sa loob niya may apoy,
na tuluyang nagliyab. Hindi na siya ang babaeng iniwan at pinagtaksilan. Siya ngayon ang magpapabagsak sa lalaking akala niya minahal niya. Sa likod ng lahat ng iyon, alam niyang may isang lalaki nakatingin mula sa malayo. Si Martin. Ngayon hindi niya pa alam kung kakampi ba ito o magiging hadlang. Pero isang bagay ang malinaw. For the first time, someone recognized her strength, and that made her even more dangerous. Tahimik ang opisina ni Martin nang pumasok si Camila. Hawak niya ang ilang papeles pero hindi yun ang laman ng isip niya. Mabigat ang dibdib niya mula sa mga nagdaang araw. Ang pagguho ng deal ni James, pagkabahala ng mga tao sa paligid, at ang patuloy na pag-init ng laban. Camila. Boses yun ng lalaki. Mahina yon at puno ng bigat. Nakaupo ito sa mesa, nakasandal, habang nakatitig sa kanya na parang binabasa ang kaluluwa niya. Close the door. Sumunod naman siya at tahimik na sinara ang pinto. Lumapit siya sa mesa at nilapag ang mga dokumento. Here's the report you asked for. Hindi yun tinanggap ni Martin. Sa halip tumayo ito at lumapit sa kanya. Forget the report. I want to know what battle you're fighting. Napatigil siya at agad napatingin sa mga mata ng lalaki. I don't know what you mean. Tugon niya, pero nanginginig ang boses niya. Lumapit pa ang lalaki hanggang maramdaman niya ang init ng presensya nito. Don't lie to me. I saw it in your eyes the night you walked into that hotel. You're not just here to work. You're here for something else. Umiling-iling siya at pilit pinanatili ang composure. This is business, nothing more. Then why do you look like someone carrying a war? Sinong kalaban mo, Camila? Sa sandaling yun, bumigay lahat ng depensa niya. Nakagat niya ang labi pero hindi niya napigilan ang pagbagsak ng luha. Gusto mo malaman? Nanatiling tahimik ang lalaki. Habang nakatingin lang sa kanya na tila naghihintay. Huminga siya ng malalim. I had a daughter, Patricia. She was my world. Nabasag ang boses niya habang lumuluha. She died chasing the car of the man who was her father. Ang ex-husband kong si James. The man I gave up everything for. Nagulat si Martin pero hindi ito nagsalita. Hinayaan siya nito ipagpatuloy ang pagbuhos ng sakit. I left my family's wealth. I left the life I knew because I believed in him. I thought love was enough. Pero tinraidor niya ako. Kinuha niya lahat. Ang pera sa accounts namin. Our peace. Even my child's laughter. And then he paraded another woman in front of me. I lost Patricia because of him. And now all I have is this fire. This need to make him pay. Camila, I understand the pain. I know betrayal. But don't lose yourself. Don't let vengeance consume the last piece of you that still loves. I can't stop, Martin. Hindi ko kaya. Every time I close my eyes, I see Patricia's face. Naririnig ko yung boses niya. Tapos nakikita ko si James sa isip ko. Nakikipagtawanan kay Rosa. How can I stop? Hinawakan nito ang pisngi niya at tinignan siya sa mata. Then fight smart. But promise me, you won't let it destroy you. Nagtagpo ang tingin nila. Sa loob ng ilang segundo may init na nagbaga sa pagitan nila. Humugot ng hininga si Martin, na para bang nilalabanan ng sariling damdamin. Pero hindi nito maiwasang haplusin ang pisngi niya. At sa isang iglap, halos maglapat ang kanilang labi. Agad na paatras ang babae na nanginginig. I can't. Tumango ang lalaki, pero nanatili ang titig sa kanya. I know. But whatever happens, you're not alone anymore. Sa sumunod na linggo, mas naging malapit sila ni Martin. Madalas silang magtrabaho hanggang gabi. Nagkakape habang pinag-uusapan ng business strategies. At minsan nagtatama ang mga mata nila na tila nagsasalita na higit pa sa mga salita. Ngunit kasabay ng paglalim ng kanilang ugnayan, mas lumalalim din ang paghihiganti ni Camila
Ginamit niya ang access niya sa ilang files para padalhan ng anonymous tips sa mga regulator tungkol sa mga questionable transaction ni James. Nag-organize siya ng discreet meeting para kunin na isang client mula sa kamay ng lalaki. Lahat ng galaw niya kalkulado. Lahat ng hakbang parang chess move. At sa bawat tagumpay niya, nakikita niyang mas nagiging paranoid si James. Someone's out to get me. Sigaw ni James sa isang tabi habang umiikot sa opisina. Nakahubad siya ng coat, pawis at lasing. Patuloy na nagsalita. Every deal, every move. I keep losing. Hindi na to coincidence. Nakatayo si Rosa sa gilid, hawak ang baso ng alak. James, maybe you're just careless. Baka ikaw ang may kasalanan. Bumaling ang lalaki at sinunggaban ng braso nito. Don't you dare blame me. Kagagawan to ni Camila. I know it. Nanginginig ang babae habang pinipilit kumawala. But she doesn't have the power anymore. Binitiwan siya ni James, pero nanlilisik ang mata. She has something, and I'll find out. Nagsisimulang umakyat ang duda sa babae, habang binabalikan niya mga pangyayari. Napansin niya ang pattern, ang pagkakabasura ng deal, ang biglaang pagkawala ng client, ang mga anonymous leak, lahat ng yon masyadong personal para sa simpleng coincidence. Habang nakaupo siya sa dressing table, tinititigan niya ang sarili sa salamin. It's her. Camila's not done. Naramdaman niya ang unang kirot ng kaba. Oo, hawak niya si James. Pero kung tama siya, ang babaeng yun ay mas mapanganib kesa sa inaakala niya. Nakatitig si Rosa sa salamin habang tinatanggal ang hikaw. Maganda pa rin siya pero hindi na ganon ang ningning ng mga mata. Napansin niya ang pagbabago kay James. Wala na ang kumpiyansa, wala na ang paglalambing. Parang ibang lalaki na ang kaharap niya gabi-gabi. Isang taong nababalot ng paranoia at galit. Camila, you think you can take everything from me? I won't let you. Bulong ni Rosa sa sarili. Mariin at puno ng puot. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng isang contact number na matagal niyang tinatago. We need to meet. Tonight I want her gone. Naagaw ang atensyon niya na muling magsalita ang lalaki. Everything I built, everything's slipping away. Agad na tumayo siya at pinakalma ito. James, listen to me. We can still win this, but we need to act now. Tumitig si James, namumula ang mga mata sa puyat at alak. Act? How? Every move I make turns to dust. Every door closes on me. Then eliminate the problem. Camila, she's the reason behind all this. Alam mo naman yun. Nakaupo si Camila sa opisina niya at nakatitig sa laptop habang sinusuri ang mga files. Hindi niya narinig ang pagbukas ng pinto pero naramdaman niya ang presensya ni Martin. Another move? Tanong nito gamit ang malamig na tono pero hindi mapanumbat. Just business. Aniya at isinara ang laptop. Umiling ang lalaki at lumapit. Inilapag ang isang tasa ng kape sa mesa. Business or vengeance? Nagtagpo ulit ang kanilang mga mata. Sa loob ng titig na yon may halong paghanga, pag-aalala at apoy na hindi niya mapigilan. Tumayo siya at lumapit sa lalaki. I told you, Martin, I can't stop. Not until he pays. Hinawakan naman ito ang balikat niya. Mariin pero marahan. Then let me stand beside you. Don't let this war steal your soul. Nagtagpo ang kanilang mga mata at niyakap siya ng lalaki. Nang matapos yon, parehong alam nila na mas lalong lumalim ang kanilang ugnayan. Mas lalong tumindi ang laban na haharapin nila. Another sleepless night? Agad na tanong ni Martin nang pumasok ito sa opisina. Pilit nang umiti si Camila. I can't afford to rest now. Inilapag ng lalaki ang folder at naupo sa tabi niya. I've seen that look before. It's not just revenge anymore, is it? Hindi.
Tungkol na to sa dignidad ko. I'm reclaiming the woman he tried to destroy. Then fight. But remember, you don't have to fight alone. May init na dumaan sa puso ni Camila. Ramdam niya ang suporta ni Martin. Pero alam din niya na ang laban na ito. Siya ang kailangang magdala. Someone's planning to hurt you. Pagbagsak nito sa saglit na katahimikan, napatigil siya pero hindi siya nagpakita ng takot. Is it Rosa? Napatigil siya pero hindi siya nagpakita ng takot. Ba't pa nga ba niya kailangan niyang itanong yon kung alam niya na ang sagot? She won't stop until she thinks I'm crushed. Then let me protect you. No, if I hide behind you, she wins. I won't give her that satisfaction. Camila. Pinutol niya si Martin gamit ang matatag na tinig. This fight started with Patricia, but now it's mine. Kung sa tingin ni Rosa matatakot niya ako, nagkamali siya ng pinili na kaaway. Di mo naman kailangan to na mag-isa. I know, but this is my war and I'll win it. Camila, I need to tell you something. Hindi ko na to pwede itago sa'yo. I love you. I don't care about your scars, your pain, your revenge. I see you, Camila. The strength, the fire, the woman who lost everything but still stands tall. You deserve more than vengeance. You deserve happiness. You deserve love again. Martin, don't say that. Why not? Because you're afraid? Takot ka na baka traidorin ka ulit? Camila, hindi ako si James. I will never be him. Huwag mo naman ako itulak. Hindi ko kaya. Every time I close my eyes, nakikita ko si Patricia. Naririnig ko pa rin yung boses niya. Nararamdaman ko pa rin yung sakit ng pagkawala niya. And behind it all, James' face, his betrayal, his lies. Lumapit si Martin, maingat at parang natatakot na tuluyang masira ang pader na itinayo niya. Camila, I'm not asking you to forget Patricia. I'm not asking you to erase the pain. I'm asking you to let yourself live again. Do not let James steal not only your daughter, but also your chance to love and be loved. Humigpit ang kapit niya sa sarili. Hindi mo ako naiintindihan. Revenge is the only thing keeping me alive. Kung aalisin mo yun, wala na akong dahilan para lumaban. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Marahan, pero may halong pagkatatag. Hindi yan totoo. You're more than your revenge. You're more than your pain. Patricia wouldn't want this. She wouldn't want to see her mother drowning in anger. She'd want to see you happy again. To love again. Kung tatanggapin ko ang pagmamahal mo, Martin, paano kung masaktan lang ako ulit? Paano kung maging kahinaan ko lang ito at gamitin laban sa akin? Then I'll spend the rest of my life proving you're wrong. Poprotektahan kita. Hindi kita wawasakin. I lift you up, not drag you down. I love you the way you deserve without lies, without betrayal. Huminga ng malalim si Camila. Bawat salita ng lalaki, nararamdaman niya ang pader ng puso niya na unti-unting nababasag. Pero kasabay ng init na yon ay ang lamig ng galit na hindi pa niya natutupad. Di ko kaya. I can't let go of this fight. Di pa tapos ang laban ko kay James at kay Rosa. I can't risk losing focus. Then don't. Fight them. Crush them. I'll stand beside you. If that's what it takes. But don't shut me out. Don't shut my love for you. You don't have to choose between revenge and love, Camila. You can have both. You can fight and still allow yourself to feel. Martin, if I let you in, baka masira lahat ng plano ko. Baka ikaw maging target nila. Baka mawala ka rin sa akin tulad ni Patricia. Hinaplos nito ang kanyang pisngi bago marahang pinunasan ang kanyang luha. If loving you means risking everything, then I'll take the risk. Because you're worth it. You're worth everything. Napapikit siya at ramdam ang init ng kamay ng lalaki. Gusto niya sumuko sa yakap nito. Gusto niyang kalimutan ang sakit, magpahinga sa bisig nito. Pero mahigpit pa rin ang kapit ng galit sa puso niya. Di ko alam kung kaya ko. Then let me help you find out. One step at a time.
I'm not asking for forever right now. I'm just asking you to let me stand beside you. I can't promise anything. I can't promise love. Okay, but I'll let you stay. Ngumiti si Martin at hinaplos muli ang kanyang pisngi. Pinagdikit ang kanilang noo. That's all I need. Maaga pa lang, puno na ng tao ang ballroom. May mga reporters, investors at kilalang negosyante na nagtipon para sa Grand Business Summit. Sa entablado nakatayo si James, nakangisi habang hawak ang mic. Sa itsura nito, aakalain mong walang bahid ng problema. Sa tabi nito si Rosa, nakangiti rin at suot ang pulang gown na halos sumisigaw ng kayabangan. Ladies and gentlemen, tonight we celebrate success. Our company stands as a pillar of strength in this country. No one can bring us down. Nagpalakpakan ng karamihan, pero hindi lahat nakatingin, may halong paghanga. Sa likod ng ballroom, tahimik na nakaupo si Camila, suot ang itim na damit na simple ngunit elegante. Sa tabi niya, nakaupo si Martin na seryoso ang ekspresyon. Handa ka na ba? Tumango ang babae, gamit ang mariing mga mata, na nakatingin pa rin sa dating husband nito. Tonight, James falls. Tonight, the truth destroys them. Tumayo siya bitbit ang maliit na folder. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gitna ng ballroom, sapat para makita siya ni James. Agad naglaho ang ngiti ng lalaki nang makita siya. Camila, what are you doing here? Relax, James. I just want to say something. After all, I was a part of this empire once. Wasn't I? Natahimik ang mga tao na mukhang curious. Agad namang lumapit si Rosa kay James at bumulong. Don't let her humiliate you. Pero hindi pinansin ni Camila ang babae. Umakyat siya ng stage bago humarap sa lahat ng tao at nilapag ang folder sa podium. Ladies and gentlemen, forgive the interruption. I believe the truth must be spoken tonight. Binuksan niya ang folder at nilabas ng dokumento. Mga larawan, mga kontrata. Pinakita niya sa malaking screen ang ebidensyang inihanda niya. Illegal transactions, money laundering, falsified contracts na pumabor kay James at kay Rosa. Here is the man you call successful. James Polo, a fraud. He stole millions. He betrayed investors. He built his empire on lies. Nagulat ang mga tao. Kasunod ang mga bulungan ng mga ito. Nagsimula ang flash ng kamera. Camila, stop this madness! Sigaw ni James. Madness? No, James, this is justice. You didn't just betray me. You betrayed everyone here. At deserve naman nilang malaman ang katotohanan. Naglakad siya pabalik sa gitna ng entablado, mas malapit kay James at kay Rosa. And you, Rosa. You paraded yourself like a queen. But you were nothing more than his partner in crime. You thought you won? When you took him from me? Now watch how fast you lose him. Lies! Sigaw ni Rosa habang nanginginig. This is all fabricated. Pinindot ni Camila ang remote at lumabas sa screen ang video recordings ni James at Rosa. Parehong nag-uusap tungkol sa illegal deals. Parehong tumatawa habang binibilang ang perang hindi kanila. Nagsimula ang ingay sa loob ng ballroom. Ang ibang investors na patayo at galit na sumisigaw. Pawis na pawis si James na nagmamakaawa. Please let me explain. Pero walang gustong makinig. Ang press mabilis naglabas ng kamera at kinuna ng bawat galaw nila. Nang humarap ulit si Camila sa lahat, mas tumibay ang tinig niya. I love this man, once. I gave up everything for him, but he repaid me with betrayal and with the death of my child. Tonight I stand here, not as his wife anymore, not as his victim, but as the woman who finally took back her dignity. Please, Camila, stop this. Don't do this to me. I still love me. Putol niya dito. You never did. You only loved power, my support, and now it's gone. Tumalikod siya. Bago bumaba ng entablado, iniwan si James at Rosa na nakatayo at durog at takot na takot. Rosa, stay with me. Pero mabilis na binunot ni Rosa ang kamay mula sa pagkakahawak nito. You're finished, James. I won't go down with you. At sa harap ng lahat,
Iniwan ito ng babae. Mabilis na naglakad palabas ng ballroom na walang lingon. Napatigil si James at parang nawalan ng lakas. Ang mga security at ilang investigador ay agad na lumapit. Kinuha ang mga dokumento at inaresto ito sa harap ng lahat. Habang hinihila ito palabas, patuloy itong sumisigaw. Camila, you regret this! You'll regret this! Nakatayo si Camila sa gilid ng ballroom. Pinagmamasa ng pagbagsak ng lalaking minsan niyang minahal. Sa tabi niya si Martin na nakahawak sa kanyang balikat. You did it. Tumango siya pero malamig pa rin ang ekspresyon. I might. But also Patricia did it. This is her justice. This is her voice. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakahinga siya ng maluwag. Di pa tapos ang laban. Marami pang sugat ang kailangang paghilumin. Pero ngayong gabi, nararamdaman ni Camila ang bigat na unti-unting bumababa sa balikat niya. At sa kabila ng lahat, alam niyang may natitira pa ring apoy sa puso niya. Apoy ng pag-asa. Tahimik ang gabi matapos ang kaguluhan sa ballroom sa hotel. Ang mga flash ng kamera at sigawan ng mga tao unti-unti nang naglaho. Pero sa puso ni Camila nanatili ang bigat. Nakaupo siya sa balkonahe nang tinutuluyan niya. Nakatanaw sa malayong ilaw ng syudad. Hawak niya ang isang larawan ni Patricia. Ang ngiting kay tagal niyang hindi nakikita. Ang inosenteng mga mata nito na kailanman hindi nababalik. Patricia, justice is finally served. Pero bakit kahit tatalo ko sila may kulang? Lumanghap siya ng hangin pero hindi yun nakapagpawi ng init ng galit na ilang taon niyang inalagaan. Akala niya kapag bumagsak si James at Rosa, mararamdaman niya ang ganap na kalayaan. Pero ngayong hawak niya na ang tagumpay, ramdam niya ang butas sa dibdib na hindi kayang punan ng paghihigante. Dumating si Martin, tahimik ang hakbang, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Inilapag nito yun sa tabi ng mesa at naupo sa harap niya. Natupad na ang plano mo. James lost everything. Rosa ran away. You destroyed them both. Yes, I won. Pero bakit pakaramdam ko wala pa rin akong panalo? At parang mas lalo ako mag-isa. Because revenge gave you justice, Camila. But it cannot give you peace. Peace. Paano ako magkakaroon ng peace kung wala si Patricia? She's gone, Martin. And nothing I do will ever bring her back. I know. Wala na makakabalik sa kanya. Pero isipin mo, would Patricia want to see her mother drown in endless hatred? Would she want you to lose yourself while chasing ghosts? Di ko alam kung kaya kong bitawan. Ang galit na to, ito yung naging buhay ko. Kung aalisin ko to, ano na lang ako? You're still you. You are still Camila. The woman strong enough to survive betrayal. The mother brave enough to fight for her child's name. And the person deserving of love. Patricia deserves peace, Camila. And you deserve life. I fought so hard, Martin. I gave up everything. Pero pagod na ako. Sobrang pagod na ako. Then rest, Camila. Let me carry some of the pain. Di mo kailangan mag-isa. Di mo kailangan palaging lumaban. Doon siya tuluyang bumigay. Umiyak siya ng buong lakas. Parang bata. Habang nakahawak kay Martin na tila siya ang huling natira sa gumuho niyang mundo. Matapos ang ilang sandali, bahagya siyang kumalma. Inangat niya ang mukha at tumingin kay Martin. Why are you doing this? Why do you stay? Hindi mo ba nakikita kung gaano ako kawasak? Because I love you. Because I believe you deserve a second chance. You're not broken, Camila. You are scarred. Pero scars tell stories of survival, not of defeat. Napalunok siya. Natigilan sa salitang yon. Ilang taon na siyang nagkulong sa pader ng galit. Pero ngayon naramdaman niya ang pader na yun na unti-unting nabibitak. Love? Yes, love. Hindi yung uri ng pagmamahal na nananakit at nanlilinlang. But a love that heals, that stays, that gives you life again.
Let me be that love. Umikot ang mundo ni Camila sa mga salitang iyon. Nakaramdam siya ng takot at pangamba na baka muli siyang masaktan. Pero kasabay ng takot ramdam niya ang matagal na nang hindi nararamdaman. Ang pag-asa. Hinawakan niya ang pisngi ng lalaki. Marahang dumaloy ang luha niya habang nakatingin sa mata nito. I'm scared, Martin. Natatakot ako magmahal ulit. Natatakot akong baka mawala ulit. It's okay to be scared. Pero hindi ka na nag-iisa ngayon. Kung papayagan mo ko, haharapin natin ang takot na yan nang magkasama. Huminga siya ng malalim bago pumikit at hinayaan ang sarili. Naramdaman niya ang mahigpit na yakap ng lalaki. At nang magtagpo ang kanilang labi, naramdaman niya ang init na matagal nang nawala sa puso niya. Nang matapos ang halik ay napahawak siya sa dibdib ni Martin. Tipid nang umiti sa gitna ng luha. Maybe it's time I let go of the hate. Maybe Patricia wants me to live, not just to survive. Yes, Patricia wants her mother to be happy. And I'll spend the rest of my life proving to you that you can be. Tahimik silang nanatili sa balkonahe ng magkahawak kamay, habang pinagmamasdan ang kawalan. Sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, naramdaman niya ang mahigpit na yakap ng lalaking ito at ang bulong ng sariling puso. Revenge gave me justice, but love gives me life anew. Tinatangay ng malamig na hangin ng mahabang buhok ni Camila. Ang kanyang labi ay gumuhit sa isang matamis na ngiti, bago marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Hi baby, kumusta ka na dyan? It's been 5 long years. I miss you every day. Hindi naman nawala ang pangungulila sa anak. Araw-araw niya itong naaalala. Narinig mo ba ang kwento ng daddy mo sa'yo? Ang gaganda, hindi ba? Mahina siyang natawa. At muling umakyat ang kilig sa kanyang sistema. Pasensya ka na. Medyo late ang daddy mo ngayon. Binibili niya kasi ang paborito mong cake. Pinagmasdan niya ang puntod ng anak. I hope you found your peace, baby. Hindi naging madali ang paghilom ng sugat. Lahat din ang paraan na ginawa niya para maging maayos. Ginawa din lahat ni Martin para tulungan siya. Nagkaroon din ng pagkakataon kung saan nalunod siya sa malalang depresyon. At si Martin ang tumulong sa kanya pati sa family business nila. Ano na naman ang iniisip ng maganda kong asawa? Agad na napalingon siya nang marinig ang boses ni Martin. You're late. Magtatampo na si Patricia niyan. Natawa ito bago maingat na inilapag ang strawberry cake sa tabi ng puntod nito. Sorry baby, nahirapan akong bumili ng cake. Hindi ako nakapagpa-reserve. Nito bago masuyong hinaplos ang puntod. Sinabi mo sa kanya na malapit ka ng mga anak? Magkakaroon na siya ng kapatid? Oo naman. Makakalimutan ko naman ba yun? Tunay ngang hindi madaling maghilom sa mga sugat na dinulot ng mga tao. Ang pagbibigay ng labis na pagmamahal sa maling tao, minsan, nakakapagdulot ng problema sa atin. Ngunit hindi yun naging hadlang para sa kanya na manatili sa madilim na alaala. Ang asawa niya ngayong si Martin Concepcion, ang naging katuwang niya sa paghilom. At ito ang lalaking pinangakuan niya ng panghabang buhay na pagmamahalan, na puno ng kapayapaan. At sa kabila ng sakit at galit, may pagmamahal na umagapay sa kanya. At natagpuan nila yon sa piling ng isa't isa. The end.